Mama, miss ka na namin, Mama. Walang araw na hindi umiiyak ang kambal na si Zeke at Zane. Paanong hindi iiyak ang dalawa kung namimiss na nila ang kanilang mama? Hindi sila masaya sa malaking mansyon kung saan sila nakatira. Mas gusto pa rin ng dalawang bata ang simpleng bahay nila noon na buo sila at masaya. Ano na naman ba? Pumasok si Doña Marcela sa loob ng silid. Naabutan ng matanda ang dalawa niyang apo na umiiyak. Mabilis din na tumahan ng pag-iyak dulot ng takot dahil sa kanilang lola. Ang mama niyo na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi niyo na siya makakasama? At ang papa niyo, mag-aasawa na siya ng bago. Nakaupo si Doña Marcela sa may gilid ng kama. Ang magkapatid naman ay nasa dulo ng kama, dulot ng takot dahil sa kanilang lola. Pero si mama lang po ang mahal ni papa. Protesta ng batang si Zeke. Yun ay noong naaalala pa niya ang mama niyo. Pero naaalala pa ba siya ng papa niyo ngayon? Hindi na hindi ba? Tumawa ang matanda na mas nagdulot ng takot sa dalawang bata. Hanggang sa tumayo ito. Ngayon tumahan na kayo dahil pauwi na ang papa ninyo. Hindi kayo dapat mukhang umiiyak kung gusto nyong hindi ko kayo itapon. At kung ayaw nyong masaktan ng mama ninyo. May sasabihin pa sana si Doña Marcela, ngunit may tumawag na dito. Sina Zeke at Zane ang naiwan sa loob ng silid. Nagyakapan ng dalawang bata. Nasaan ang kambal, Mommy? Tanong ng kadarating lang na si Zamir. Ang kambal na anak ang agad nitong hinanap. Nasa kwarto. Hindi na natapos pa ng Donya ang sasabihin. Basta na lang kasi itong iniwan ng anak. Pagdating sa silid, naabutan ni Zamir na halatang galing sa pag-iyak ang mga anak niya. Siguro, namimiss lang ng dalawang dati niyang asawa na iniwan sila para sa ibang lalaki. Yun ang sabi ng kanyang mami. Sinabi nito sa kanyang lahat ng tungkol sa kanya na hindi niya na maalala. Papa! Masayang tawag ng dalawa nang siya ay makita. Mabilis na lumapit kay Zamir ang dalawa at saka yumakap. Alam naman ng kambal na may inaasikasong business ang kanilang daddy. Ngunit hindi nila maiwasang mamiss ito. Bakit kayo umiyak? Malambing na tanong ni Zymer sa mga anak. Gustong-gusto nang sabihin ni Zeke at Zane ang totoo. Ngunit hindi nila magawa. Lalo na nang mapatingin ang mga ito sa pinto. Nandoon kasi ang kanilang lola. Wala po, Papa. May binasa lang po kaming story ni Zane. Pagdadahilan ni Zeke. Napangiti si Zamir. Mabuti naman at hindi na namimiss ng mga anak niyang babaeng yun. Si Nika, bakit hindi mo kasama? Tanong ng Donya sa anak. Susunod na lang daw siya, Mommy. Sagot naman ni Zamir. Umiti lang ang ginang at iniwan na ang mag-aama. Sigurado naman siyang hindi magsasalita ang dalawa niyang apo. Mabilis ang paghinga ni Zamir habang natutulog. Parang may hinahabol ang isip niya sa dilim. Isang boses na naman ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang panaginip. Papa, tulungan mo po kami. Mahina pero punong-puno ng takot ang boses ng isang batang babae. Umiiyak ito, nasasaktan at nagmamakaawa. Papa, bumalik ka na po. Biglang napabalik ko si Zamir ng bangon. Hingal na hingal siya habang hawak ang dibdib. Pawis na pawis habang malamig ang hangin sa loob ng kwarto. Panaginip na naman. Bulong niya sa sarili. Ilang gabi na rin siyang ganito. Paulit-ulit lang ang panaginip. Isang batang umiiyak. Tinatawag siyang papa. Humihingi ng tulong. Sino ba ang batang yun? Mahina niyang tanong. Ayon naman sa mami niya, wala siyang ibang anak bukod sa kambal. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Bahagya niya itong binuksan at pumasok ang malamig na hangin. Kinabukasan, tahimik ang hapagkainan. Kasama ni Zamir ang kambal niyang anak na si Zeke at Zane, pati ang mami niyang si Doña Marcela. Seryoso siyang kumakain pero halata sa mukha nito na may iniisip. What are you thinking, son? Biglang tanong ni Doña Marcela. Napatingin si Zamir sa kanya. Wala naman, Mommy. Sigurado ka ba? Mukha kang puyat. Hindi agad sumagot si Zamir. Saglit siyang natahimik bago nagsalita. Panaginip lang, Mommy. Tungkol naman saan ang panaginip mo?
Wala. Masamang panaginip lang ho. Hindi na ito pinilit pa ng Donya. Sa halip, tumingin ito sa kambal na tahimik na kumakain. Ngunit bago pa makapagsalita ang Donya, biglang may pumasok sa loob ng dining area. Good morning! Isang magandang babae ang pumasok. Maayos ang pananamit at may ngiti sa labi. Ang saya nyo namang panoorin. Nika, iha, halika, join us. Nakangiting sabi ni Donya Marcela. Si Nika ang babaeng gustong-gusto ng Donya para kay Zamir. Mabilis itong lumapit at umupo sa tabi ni Zamir. Good morning. Morning. Simpleng sagot ni Zamir. Napatingin si Nika sa kambal at ngumiti. Good morning, boys. Bati nito, ngunit hindi sumagot ang dalawa. Tahimik lang kumakain ng kambal. Saglit na natahimik ang paligid. Mga apo, pinati kayo ni Tita Nika. Good morning po. Mahinang sabi ng dalawang bata. Ngumiti si Nika. Okay lang po, tita. Nahihiya lang po siguro sila. Pagkatapos ay muling tumingin kay Zamir. Kamusta ka? Mukhang puyat ka. Okay lang. Sagot niya. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ni Nika. Halatang pinipilit nitong maging magaan ang atmosphere. Alam mo, San, dapat mo nang bigyan ng bagong ina ang mga apo ko. Hindi agad sumagot si Zamir. Tutal, iniwan ka na rin naman ng dati mong asawa para sa ibang lalaki. Wala na dapat siyang balikan kung makapag-isip-isip siya. Mag-asawa ka na din ulit, anak. Hanapan mo ng bagong ina ang mga apo ko. At alam mong si Nika ang gusto ko para sa'yo. Napangiti si Nika, pero halata ang pangaasam sa mga mata nito. Handa naman ako, Zamir. Handa akong tanggapin ang lahat, pati na ang mga anak mo. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ina sa kanila. Tahimik lang ang kambal, hindi sila tumitingin kay Nika. Si Zamir naman, nanatiling walang imik. Narinig mo ba si Nika, anak? Ano pang hinihintay mo? Mom. Oh, bakit? Pwede bang wag na muna nating pag-usapan yan? Hanggang kailan mo ba iiwasan ang usapan na to? Walang sagot si Zamir. Tumingin siya sa kambal. Tahimik pa rin ang dalawa. At sa tingin niya, hindi pa handa ang dalawa na magkaroon ng bagong ina. Buong araw, hindi mapakali si Zamir. Habang nasa opisina, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang kanyang panaginip, ang boses ng batang babae, ang pag-iyak nito. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretarya nang mapahawak siya sa ulo. Yeah, I'm fine. Sagot niya kahit hindi sigurado. Pag-uwi niya ng bahay, agad niyang hinanap ang kambal. Naabutan niyang dalawa sa sala. Tahimik na naglalaro. Lumapit siya at umupo sa tabi ng mga ito. Anong nilalaro niyo? Cars po, sagot ni Zane. Napangiti si Zamir. Napansin niyang lungkot sa mga mata ng anak niya at nasasaktan siya sa tuwing makikitang ganoon ng dalawang bata. Biglang pumasok si Donya Marcela. Nandyan ka na pala, anak. Tara't may pag-uusapan tayo. Ano yun, Mommy? Tungkol sa kasal ninyo ni Nika. Mommy, sinabi ko na. Hindi na pwede ang dahilan mo. Kailangan mo nang magdesisyon. Iniisip mo pa rin bang babaeng iniwan ka? Kalokohan. Wala na yun, tanggapin mo na. Napapikit si Zamir. Hindi niya alam kung bakit pero sa tuwing sinasabi yun ng mami niya, may parte sa kanya na parang tumututol. Parang may nagsasabing mali pero hindi niya alam kung ano. Biglang pumasok sa isip niya ang boses na nasa panaginip. Papa? Napadilat si Zamir. Sige na, Zamir. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi naman kita bibiguin eh. Malambing na sabi ni Nika at lumapit ito sa kanya. Maganda ito, mabait, perpekto sa paningin ng lahat, pero hindi niya ito gusto. Napatingin siya sa kambal. Tahimik silang nakatingin lang sa kanya. Ngumiti siya sa mga bata at inaya ang mga ito na doon sila sa kwarto maglaro para makalayo kay Nika. Ilang araw na ang lumipas, pero ganun pa rin si Zamir. Kahit anong sabi ng mami niya, hindi niya ito pinapansin pagdating kay Nika. Hindi rin niya sinasagot ang mga tanong nito tungkol sa kasal. Mas pinipili niyang ilaan ng oras sa kambal niyang anak. Sa sala, tahimik na naglalaro sina Zeke at Zane habang nakaupo si Zamir sa tabi nila.
Pinagmamasdan niya ang dalawa habang nag-uusap tungkol sa laruan nilang sasakyan. Sa akin to, Kuya Zeke. Hindi, sa akin yan. Bahagyang napangiti si Zamir. Kinuha niya ang laruan at ibinalik sa gitna nila. Mag-share kayo mga anak. Okay po, Papa. Sabay na sagot ng dalawa. Napansin ni Zamir na kahit naglalaro ang mga ito, hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mga mata nila. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ayaw ng mga anak niya kay Nika at hindi rin niya gustong pilitin ang mga ito. Zeke, Zane, gusto niyo ba si Tita Nika? Okay lang po, sagot ni Zane. Okay lang din po, dagdag ni Zeke. Hindi kumbinsido si Zamir sa sagot nila, pero hindi na siya nagtanong pa. Okay. Mahinang sabi niya. Sa may pintuan, tahimik na nakatayo si Doña Marcela. Narinig nito ang usapan ng mag-aama. Bahagya itong napangiti. Alam niyang hindi pa kumbinsido si Zamir, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinahapunan, pinatawag ni Doña Marcela ang kambal sa kanyang silid. Dahan-dahang pumasok sina Zeke at Zane. Halata ang takot sa mukha nila. Lola? Mahina nilang tawag. Umupo si Doña Marcela sa kanyang upuan at tinitigan ng dalawa. Lumapit kay rito. Gusto niyo bang manatiling kasama ang papa niyo? Opo. Kung ganun, kailangan niyong gawin ang sasabihin ko. Sasabihin niyo sa papa niyo na gusto niyo nang magkaroon ng bagong mama at si Nika ang gusto niyo. Nanlaki ang mata ng dalawa. Pero Lola, sasagot sana si Zeke, ngunit agad itong pinutol ng matanda. Kung hindi nyo gagawin, ipatatapon ko kayo at hindi nyo na makikita ang papa ninyo. Napayuko ang kambal. Nagsimulang manggilid ang luha sa mga mata nila. Natakot sila. Ayaw nilang malayo sa kanilang papa. Opo, mahina nilang sagot. Napangiti ang Donya. Magaling. Masunuri naman pala kayo. Kinagabihan, nasa sala si Zamir kasama ang kambal. Papa? Mahinang tawag ni Zane. Tumingin si Zamir sa kanila. Ano yun? Papa, gusto na po naming magkaroon ng bagong mama. Sabi ni Zeke. Natigilan si Zamir. Ano? Si Tita Nika po, gusto po namin siya maging mama. Natahimik si Zamir. Hindi niya inaasahan na manggagaling mismo sa mga anak niya ang mga salitang yun. Sigurado ba kayo? Opo. Sa may likuran, naroon si Nika. Narinig nito ang lahat. Hindi nito napigilan ng tuwa. Mabilis itong lumapit. Talaga? Thank you, boys. Masaya nitong sabi. Lumuhod dito sa harap ng kambal at hinawakan ng mga kamay ng dalawa. Promise, gagawin ko ang lahat para maging mabuting mama sa inyo. Ngunit hindi makatingin ang kambal kay Nika. Tahimik lang sila. Napatingin si Zamir sa mami niya na nasa gilid. Mom, narinig mo na. Kahit ang mga anak mo gusto na rin. Pero ako pa rin ang magdedesisyon. Seryoso niyang sabi. Bahagyang nawala ang ngiti ng Donya. Sige, pero sana makapag-isip ka na, anak. Kinabukasan, pinatawag ni Doña Marcela si Zamir sa kanyang silid. Pagpasok niya, nakita niya ang mami niyang may hawak na ilang larawan. Ano yan, mami? Umupo ka muna. Tingnan mo. Kinuha ni Zamir ang mga ito. Nanlaki ang mata niya. Isang babae ang nasa larawan. Maganda nakangiti. Katabi nito ang isang lalaki na mukhang mayaman. Masaya ang dalawa sa larawan. Sino sila? Ang babaeng yan, ang dati mong asawa. Parang may kumurot sa dibdib ni Zamir. Hindi niya maalala, pero may kung anong pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. At ang lalaking kasama niya ay ang lalaking ipinalit niya sa'yo. Tahimik si Zamir. Tinitigan niya ang larawan. Masaya ang babae, masaya sa piling ng iba. Panahon naman na ikaw ang maging masaya. Tanggapin mo na kasi si Nika. Para wala na siyang babalikan pa. Kung yan ang gusto ng mga bata, mami. Napangiti si Doña Marcela. Pumapayag ka na? Tatanggapin ko na si Nika. Mas lalong lumawak ang ngiti ng Donya. Bilang girlfriend, dugtong ni Zamir. Nawala ang ngiti ng matanda. Girlfriend lang muna.
Saglit na natahimik ang Donya bago muli itong umiti. Sa labas ng silid, naghihintay si Nika. Nang marinig nito ang usapan, napatalon ito sa tuwa. Salamat, masayang sabi nito habang niyayakap si Zamir. Napapikit siya. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Pero kung iyon ang makakapagpasaya sa mga anak niya at sa ina niya, okay sa kanya. Kahit na girlfriend na si Nika ni Zamir, hindi niya naman maramdaman na espesyal siya sa lalaki. Palagi pa rin nasa mga anak nito ang atensyon ni Zamir. Kaya nagsisimula na siyang mainis. Ang tagal niyang inasam-asam ang pag-ibig nito, ang maging sila. At ngayon na sila na nga, parang wala lang rin naman. Babe, are you okay? Tanong ni Nika sa nobyo nang maabutan niya itong sumasakit ang ulo. I'm okay. Umiwas ito sa kanyang pagkakahawak. Title na lang ba ang pagiging girlfriend mo? Bakit kahit girlfriend mo ako, hindi ko naman maramdaman? Hindi siya sinagot ni Zamir. Tiningnan lang siya nito. Kaya sa inis niya, mabilis siyang umalis sa opisina. Samantala sa Pilipinas, kasamang nagbebenta ni Kara ang anak na si Shane. Naglalako sila ng kakanin. Katulong niya palagi ang anak dahil wala naman itong pasok. Kahit na noong buo pa sila, gustong-gusto talaga ng bunso niya na tumulong sa kanya. Kaya parati itong sumasama. Napakaganda naman ng anak mo. Napangiti sa narinig si Kara. Totoo naman yun. At sa triplets niyang anak, si Shane lang ang medyo hawig ng kaunti sa kanya. Pero syempre, kamukha pa rin nito ang dalawa pang kakambal. Mama, kailan kaya babalik sila Papa? Kailan sila ibabalik ni Lola? Bakit po kinuha ni Lola sila kuya at si Papa? Nakauwi na sila sa bahay dahil ubos na ang kanilang tinda. Hinarap ni Kara si Shane at pumantay sa bata. Hindi alam ni Mama anak eh. Pasensya ka na ha. Wala kasing pera si Mama para mapuntahan natin sila. Hindi rin alam ni Mama kung saan sila pupuntahan. Pero alam ko kapag okay na ang Papa mo, hahanapin niya tayo. Pero Mama, miss na miss ko na po si Papa at sila Kuya. Bakit po kasi bad ang lola namin? Tumulo ang mga luha sa mata nito. Gamit ang likod ng kanyang palad, tiniyo ni Kara ang luha ng anak niya. Tsaka niya ito niyakap. Huwag kang mag-alala, nandito naman si Mama. At tsaka, anong sabi sa'yo ni Mama? Bawal ang sumuko. Napangiti siya sa narinig. Kung hindi niya lang siguro kasama si Shane nung araw na yon, siguro nakuha na rin ito ng bruhan niyang binan at wala nang natira sa kanya. Buti na lang, may isa na nagsisilbi niyang lakas para lumaban. Dahil wala talaga siyang masasabi sa Doña Marcela na yon, kundi napakasama ng ugali. Mabuti pa ang asawa nito noong nabubuhay. Hindi sila sinubukang guluhin at hinayaan lang na kasama nila si Zamir. Ngunit ang ina nito, ibang-iba talaga. Siguro ang asawa lang ang pumipigil dito noong buhay pa. Kaya nang mawala ay wala na. Paborito po namin niya nila Kuya. Dapat ay masaya si Shane dahil fried chicken ang kanilang ulam. Ngunit puno ng lungkot itong nakatingin sa ulam sa ibabaw ng mesa. Halika na, kumain na tayo. Nilagyan ni Kara ng ulam ang pinggan ni Shane. Napangiti siya nang ito ay kumain. Matapos nilang kumain, pinapunta niya ito sa kwarto para makapaglinis. Para mamaya, matutulog na lang sila. Kung okay ka na mahal, balik na kayo dito. Miss na namin kayo ng bunso mo. Namalaya na lang ni Kara na may tumulo na palang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng larawan nilang dalawa ni Zamir na magkasama. Sunod niyang tiningnan ng larawan nilang kasama ang triplets. Pare-pareho silang masaya at may ngiti sa labi. Kung minsan, napapaginipan niyang dalawa pa niyang anak. Miss na miss daw siya ng mga ito. Maging siya, miss na miss niya na rin sila. Kaya ang hiling niya lang sana'y maging okay na si Zamir. Dahil iyon lang naman ang dahilan para mailayo ito ng mami nito sa kanya. Si Zamir naman ay ang batang laging nasa panaginip niya pa rin ang nasa isip. Sino ba ang batang yun? Bakit siya nito tinatawag na Papa? Kinabukasan, pagkagising niya at pagbaba, ang mami niya at si Nika ang naabutan niyang nag-uusap. Sinubukan ni Nika na humalik sa kanya, ngunit umiwas siya rito. Napansin naman ni Doña Marcela. Anak, nandito ang girlfriend mo. Okay lang po tita, baka wala lang po siya sa mood. Rinig niyang sabi ni Nika. Ewan ba niya pero parang nararamdaman niyang may tinatago sa kanya ang dalawa.
Iha, hindi ka ba naawa kay Zamir? I know you love him so much. Pero bakit tinutulungan mo si Marcela na lukuhin siya? Yun ang bungad kay Nika ng kanyang mami pag uwi niya sa kanila. Nasa US na rin ang mga ito dahil sinundan siya doon. Ma'am, pwede ba ngayon lang ako naging masaya? Will you just support me? Pero paano kung makaalala si Zamir? Paano kung maalala niyang totoong asawa niya? Na mali ang mga sinabi ni Marcela sa kanya. Magiging masaya ka pa rin ba? Kaya nga gumagawa ng paraan si Tita Marcela para hindi na siya makaalala. Will you just move on from Zamir? At imbis na ang mami niyang tinutulungan mo na lokohin siya, bakit hindi mo tulungan na makaalala? Bakit ko naman gagawin yon? Para sila na naman ang masaya? Ang babaeng yun na naman? Para bumalik si Zamir sa poor life niya? Natatawang tanong ni Nika habang nakatayo na. Napailing ang kanyang mami. Maawa ka naman sana sa mga batang naaapektuhan sa ginagawa ninyo. Iniwan siya nito sa living room. Inis na lang na napasabunot si Nika sa sariling buhok niya. Bakit ba hindi na lang maging masaya ang mami niya para sa kanya? Sa mansyon naman, gustong-gusto nang makaalala ni Zamir. Para maalala niya mismo kung iniwan nga siya ng dati niyang asawa at sumama nga ito sa ibang lalaki. Ngunit wala talaga. Tanging ang mga sinasabi lang sa kanya ng kanyang mami. Mula sa second floor ng mansyon, kita niyang may kausap ito sa cellphone. Kaya tinungo na lang niya ang kwarto ng kambal kung saan naglalaro ang mga ito. Nang bigla siyang napatingin sa braso ni Zeke na tila ba namumula. May bakat din doon ng daliri. Anong nangyari dito? Tanong ni Zamir habang hawak-hawak ang braso ng anak niya. Nagkatinginan sina Zeke at Zain. Wala po, Papa. Naglalaro lang kami ni Zain tapos nadali po. Mabilis na binawi kay Zamir ng anak niya ang braso. Bumalik sa pakikipaglaro sa kakambal. Napatayo naman si Zamir sabay labas ng kwarto. Napapaisip kung sinong pwedeng manakit sa anak niya. Hindi naman siguro ang mami niya. Pero paano kung ito nga? Kaya kinabukasan, hindi muna siya pumasok sa trabaho. Pagpirma-pirma lang naman at pagsubaybay sa mga empleyado ang ginagawa niya. Anak, hindi ka ba papasok? Mas gusto kong alagaan ang mga anak ko, Mami. Simpleng sagot niya na nakapagpatahimik dito at hindi na nagtanong pa. Nasa kwarto si Zamir, kasama ang kambal, nang biglang dumating si Nika na kaagad namang kinausap ni Doña Marcela. Mas gusto kong nasa opisina siya at nagpapaka-CEO kaysa nandito sa bahay. Paano kung may sabihin ang mga anak niya sa kanya na sinasaktan ko sila? Sinasaktan mo sila, tita? Oo, para matakot sila sa akin. Bakit, iha? Hindi sumagot si Nika at pinilit na lang nang umiti. Pero napapaisip siya na paano nagagawang saktan ng ginang ang sarili nitong mga apo. Tita, pupuntahan ko lang po sila, Zamir. O sige na, puntahan mo na. Mag-uusap lang kami ni Tita Nika. Nagulat siya nang hawakan siya ni Zamir at lumabas sila ng kwarto ng kambal. Dinala siya ng lalaki sa kwarto nito na nakapagpangiti naman kay Nika. Akmang susunggaban niya sana ito ng halik, ngunit inilayo ni Zamir ang mukha nito sa kanya. Sinasaktan mo ba ang mga anak ko? No babe, hindi. Bakit ko naman sasaktan ang mga anak mo? Gusto ko ngang maging mami nila eh. Then sino? Si Mami? Si Mami bang nananakit sa mga anak ko? Hindi pa rin nawawala ang galit sa boses ni Zamir. Bakit sasaktan? Hindi ko alam, Nika. Bakit nga ba? Bakit niya sinasaktan ang mga anak ko? Sabihin mo sa akin. Baka nga kasi hindi naman si tita. Baka naglalaro lang sila o iba. Baka mga katulong. Inis na lumayo sa kanya si Zamir kaya dali-dali siyang lumabas ng silid nito. Umuwi si Nika sa kanila na parang hindi alam ang gagawin. O bakit? Nakaalala na ba si Zamir? No, Mami. But he saw it. Natatakot nitong sabi. Ikinakunot naman ng noo ng ginang ang sinabi ng anak niya. Anong nakita? Si Tita Marcela. Sinasaktan niyang mga bata. May nakita siguro na sign si Zamir at inisip niya na baka ako may gawa nun. Kaya nga tulungan mo siya, anak. Tulungan mo siyang makaalala. Because that's the right thing to do. Huwag ka nang, I can't, Mom. I can't. Tinalikuran ni Nika ang kanyang mami. Narinig niyang tinatawag pa siya nito, ngunit hindi niya na pinansin. Hindi niya tutulungan si Zamir na makaalala. Mas gugustuhin pa nga niya na hindi ito makaalala. Samantala si Zamir, nakapagdesisyon na uuwi siya ng Pilipinas kasama ang mga anak niya. At walang makakapigil sa kanya.
kahit na ang mami niya o kahit pa si Nika. Kaya ng araw na yon, ang paalam niya sa mami niya, mamamasyal lang silang mag-aama. Ngunit ang totoo, pupunta sila sa Pilipinas. Uuwi sila sa Pilipinas. Habang nasa biyahe, muling napaginipan ni Zamir ang batang babae. Umiiyak na naman ito, wala nang bago at tinatawag na naman siyang papa. Hanggang sa magising siya na nasa tabi niya ang kambal. Okay ka lang po, papa? Tanging tango lang ang naging tugon niya hanggang sa naglanding na ang eroplano at hawak-hawak niyang kamay ng kambal nang bumaba sila doon. Diretso sila sa mansyon nila sa Pilipinas dahil gabi na. Nagulat pa nga ang mga katulong doon nang siya ay makita. Bukas, pupuntahan niya ang company nila doon. Pinagmasdan ni Zamir ang kambal niyang anak habang natutulog. Tinanong niya ang dalawang bata kung sinasaktan ba ng lola ng mga ito. Ngunit ang sagot sa kanya, hindi naman daw. Kaya umaasa siya na pagbalik niya sa Pilipinas, kung saan doon naman talaga sila dati nakatira, ay makakatulong para magbalik ang kanyang mga alaala. Kinabukasan, maagang gumising si Zamir dahil papasok siya sa company nila. Siguro magugulat ang mga ito na nasa Pilipinas na siya at para hindi maboard ang kambal, sinama niya ang mga ito. Tuwang-tuwa naman ang dalawa na nakikitang nadadaanan nila dahil bukas ang bintana ng sasakyan. Makikita na natin sila, ma. Natigil si Zeke sa pagsasalita nang biglang tumigil ang sasakyan. Inutusan kasi ni Zamir ang driver na tumigil. Kilala ni Zamir ang mukha ng babae na tila ba namamalimos kasama ang isang batang babae. Kamukha ng batang babae ang kambal niyang anak at yung babaeng ito yung sinasabi ng mami niya na babaeng iniwan silang mag-aama para sa ibang lalaki, ang dati niyang asawa. Kaya naisipan niyang bumaba at iniwan muna ang kambal sa loob ng sasakyan. Sir, bibili. Ngunit hindi pala namamalimos ang mga ito, kundi nagbebenta lang ng kakanin at ang bata naman ay sampagita. Papa? Papa? Ikaw nga po, Papa! Bakas ang sobrang kasiyahan sa boses ng bata na siya'y niyakap at kilala niya ang boses na yun. Ang boses nito ay ang boses ng batang babaeng nasa panaginip niya na tinatawag din siyang Papa. Mahal? Sabi naman ng babae sa kanya tsaka siya niyakap at nabitiwan ng lalagyan ng kakanin na hawak. Wala na rin naman yung laman. Papa, nasan po sila kuya? Tanong ng batang babae. Hanggang sa bumaba na rin ang sasakyan sina Zeke at Zane. Mama, bunso, bumalik na kayo kuya. Tuwang-tuwa ang batang babae habang si Zamir hindi alam ang kanyang magiging reaksyon. Kaya sina Zeke at Zane ang nagsabi sa kanilang mama at bunsong kapatid na may amnesia ang kanilang papa. Mama, may amnesia po si Papa kaya naniniwala lang po siya sa sinasabi ni Lola na hindi naman po totoo. Papa, uwi na po tayo sa bahay, sabi ng batang si Shane kay Zamir. Sumakay na kayo sa kotse. Utos niya sa mga ito. Pumasok na doon ang tatlong bata. Pero si Zamir, niyakapan ng babae na sabi ng mami niya, iniwan sila para sa ibang lalaki. Tutulungan ka naming makaalala, mahal. Tsaka siya nito inaya na pumasok na sila sa sasakyan kung saan naghihintay doon ang tatlong bata. Papa, nakauwi ka na sa amin, pati sila kuya. Akala ko kasi hindi na kayo makakabalik eh. Tapos mag-isa na lang kami ni Mama forever. Nasa bahay na sila at kasalukuyang nakakalong kay Zamir si Shane. Ang bunso daw sa triplets nila ayon kay Kara na kanyang asawa. Sabi nga nito sa kanya, kung may sinabi man na paninira ang mami niya sa kanya tungkol dito, hindi totoo yun eh. Papa, hindi ka na po aalis, di ba? Okay ka na po, di ba? Umalis na ito sa kanyang pagkakakalong. Nakatayo na sa harap niya si Shane. Tumango siya bilang tugon sa bata. Kaya pala hindi ka kaagad nakabalik. Nakalimutan mo pala kami. Lumapit si Kara at tumabi sa kanya. Kung pwede ko lang i-magic na maibalik agad ang alaala mo. Biro nito sa kanya. Pero kita ni Zamir ang lungkot sa mga mata nito. Ano ba talagang nangyari? At doon na kinuwento lahat ni Kara na humiwalay siya sa magulang niya, nagsama silang dalawa at namuhay ng simple hanggang sa nangyari ang aksidente. Habang nagtitinda ako noon kasama ang bunso natin, may tumawag sa akin mula sa hindi kilalang numero.
Isa pala yun sa mga katrabaho mo sa construction site. Sinabi niya na naaksidente ka raw. May bumagsak na bakal sa ulo mo at dinala ka sa hospital. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Kaya isasama ko sana ang dalawa pa nating anak para puntahan ka. Pero palapit na sana kami ni Shane sa bahay. Nang makita ko na lang na isinasakay ng mga tauhan ng mami mo sina Zeke at Zane sa sasakyan. Umiiyak sila, tinatawag nila ako. Pero wala akong magawa. Ang mga kapitbahay natin, hindi rin nakailam dahil wala rin naman silang laban sa mga lalaki na yun na tauhan ng mami mo. Nagtago kami ng bunso natin. Baka pati si Shane kunin niya sa akin. Nagpunta pa rin kami sa hospital pero wala na kaming naabutan ng anak mo. Sabi may kumuha na daw sa'yo at ililipat ka. Kaya nireport ko sa pulis ang nangyari. Kasama ko silang nagpunta sa mansyon nyo. Pero wala na doon ang mami mo. At alam kong kasama kanya at ang dalawa sa triplets. Pero wala ring ginawa ang mga pulis. Mukhang nabayaran sila ng mami mo. Puno ng lungkot na kwento ni Kara sa kanya. Hindi man niya maalala ang babae. Nagawang tuyuin ni Zamir ang mga luha nito gamit ang likod ng kanyang palad. Kung ganun hindi nga siya iniwan ng asawa at ng kambal para sa ibang lalaki. Kundi inilayo silang mag-aama ng magaling niyang ina. Kaya ang saya-saya ko na nandito ka na. Magkakasama na ulit tayo. Pero ang mami mo, paano kayo nakaalis ng kambal? Hindi na nakasagot si Zamir nang bigla na lang sumakit ang kanyang ulo. Kaya napuno ng pag-aalala ang asawa ni Kara. Hindi niya alam ang gagawin, lalo na nang magsisigaw ito sa sakit. Samantala si Doña Marcela ay nalaman ng totoo sa pamamagitan ng isang loyal na tauhan sa kanya na hindi nagpadala sa binayad ng anak niya. Binayaran kasi ni Zamir ang mga ito na sabihin sa mami niya na nasa isang hotel lang sila ng mga bata at ilang araw muna sila doon para makapag-banding silang mag-aama. Umuwi naman ng ilang tagabantay at sinabing iyon nga. Ngunit ang isa ay nagsabi ng totoo. Nasa Pilipinas na po sila, ma'am. Nagkatinginan tuloy si Nanik at Doña Marcela. Hindi makapaniwala sa narinig. Galit na galit ang Doña, maging si Nika. Susunod sila sa Pilipinas. Hindi niya hahayaan na bumalik ang anak sa babaeng yun. Habang si Zamir, nawala din ng sakit ng ulo. Kaya laking pasasalamat ni Kara. Dahil apektado talaga siya nang makitang nahihirapan ng asawa. Pagsapit ng gabi, tabi-tabi silang natulog. Hindi umuwi si Zamir sa mansyon kasama ang kambal. Kinabukasan, ang boses ng kanyang 3 anak ang gumising kay Zamir. Papa, tara na po. Masayang sabi ng bunsong si Shane habang hawak ang kamay niya. Inakay siya nito papunta sa hapagkainan. May kung anong pamilyar sa kanya. Sa naghihintay na 2 anak niya at sa boses ng kanyang bunsong anak na si Shane. Parang may naaalala siya. Biglang sumakit ang kanyang ulo. At kasunod noon, sunod-sunod na alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Napasigaw si Zamir habang hawak ang kanyang ulo. Papa! Sigaw ng mga bata. Agad na lumapit si Kara. Mahal, anong nangyari sa'yo? Hindi siya makasagot. Sobrang sakit ng kanyang ulo. Hanggang sa biglang nawala na lang ang sakit. Tumingin siya sa asawang si Kara. Naaalala niya na ito. Naaalala niya na lahat. Mahal? Mahina niyang tawag. Napaiyak si Kara. Nakakaalala ka na po, Papa? Tanong ng batang si Zeke na puno ng pag-asa. Tumango si Zamir. Agad siyang niyakap ng 3 bata. I'm sorry, mahal. Umiling si Kara kahit umiiyak. Wala kang kasalanan. Ang mami mo ang dahilan kung bakit tayo nagkahiwa-hiwalay. Kaya napakuyom na lang ng kamao si Zamir at sisiguraduhin niya na kahit sumunod ang mami niya o si Nika, hindi masasaktan ng 2 ang kanyang mag-iina. Kasama ni Doña Marcela na dumating sa Pilipinas si Nika. Stress na stress ang ginang dahil sa anak niya. Ganon na din si Nika. Iniisip pa lang na masaya na naman ang babaeng yun, inis na inis siya. Samantala, kinuwento na ni Zeke at Zane ang pananakit ng kanilang lola, pati ang pananakot sa mga ito para sabihin ng 2 na gusto nila ang bagong mami. Galit na galit si Kara dahil sa kanyang nalaman. Ganon din si Zamir. Nagagalit siya sa sarili dahil pakiramdam niya wala siyang kwentang ama. Sinasaktan na pala ang mga anak niya, ngunit wala siyang kaalam-alam. Mistula siyang tanga dahil panay ang sunod niya sa kanyang ina.
Nagpalakad-lakad si Zamir habang napapasabunot sa buhok. Nilapitan siya ng asawang si Kara upang pakalmahin. Hindi mo naman alam. Hawak nito ang mukha niya pero hindi din niya maiwasang sisihin ang sarili. Nang bigla silang may narinig na boses sa labas ng bahay. At boses pa lang, kilalang kilala niya. Anak, anong ginagawa mo dito? Paano kayo nagkita ng babaeng yan? Huwag mong sabihin na naniwala ka sa mga sinabi niyan sa'yo. Malakas ang boses ni Doña Marcela. Katabi nito si Nika na pinagmasdan mula ulo hanggang paa si Kara. Napatingin ang Doña sa dalawang apo na nagtago sa likod ng kanilang mama. Itinago naman ni Kara ang triplets sa likuran niya. Mga apo, sumama na kayo sa lola. Hindi ba't iniwan ng mama niyo ang papa ninyo? Malambing na sabi ng matanda. Hindi naman po Sinungaling po kayo. Gusto niyo lang po na magalit si papa sa mama namin. Kinuha niyo po kami kay mama. Siya po ang naiwan namin at si Shane dahil po sa inyo. Matapang na sabi ng batang si Zeke. Umalis na ito sa pagkakatago sa likod ni Kara. Tsaka ito yumakap sa kanyang mama. Sinasabi niyo lang yan dahil yan ang sabi ng mama ninyo. Sabay tingin ito sa anak na si Zamir. Anak, mami mo ako. Sa tingin mo ba, magagawa kong magsinungaling sa'yo? I only want the best for you. Kaya sumama na kayo ng mga bata sa akin. Your mom is right, babe. Ngunit mahina lang na natawa si Zamir na ipinagtaka ng ginang. At sa tingin niyo, mami, magpapadala pa ako sa mga sinasabi ninyo na makokontrol niyo pa ako? Sapat na ang ilang buwan na ginawa niyo sa akin yun. Sapat na ang 9 na buwan. Galit niyang sigaw sa kanyang mami. Gulat na gulat ang mukha nito at ni Nika. Tingin niyo ba hindi na ako makakaalala? Tingin niyo hindi ko kayo mabibisto sa ginawa niyo? Babe, wag mong sinisigawan ng mami mo. Sabi ni Nika kay Zamir. Ikaw ang manahimik na babae ka. Sinamantala mo naman ang pagkawala ng alaala ng asawa ko. Palibhasa, desperada ka. Sigaw ni Kara kay Nika. Ikaw at ang mga anak mo ang sumisira sa buhay ni Zamir. Kaya sa inis niya, lumapit si Kara, tsaka biglang hinablot ang buhok ni Nika. Napasigaw ito habang pilit na kumakawala, pero mas malakas si Kara. Ilang saglit lang, napabagsak niya ito sa simento, pero wala siyang tigil sa pagsabunot dito. Nilubayan niya na lang ito, nang tingin niya ay suko na ito. Alam mo na siguro na sinasaktan ng mga anak ko pero wala kang ginawa. Sigaw ni Kara kay Nika na tumawa lamang. Oo, pero wala akong pakialam. At ipinagtatanggol ko pa si Tita Marcela kay Zamir. Dahil maging sa mga anak mo, naiinis ako. Nakakainis kayong mag-iina. Can you just leave, Mom? Hayaan niyo na ako nakasama ang asawa at mga anak ko. Kung gusto niyo, kayong dalawa ni Nika ang magpakasal. At talagang mas pinipili mo talaga ang babaeng yan. Namatay na ang daddy mo't lahat. Pero yung babaeng pa rin yan at ang mga anak mong pipiliin mo kaysa sa akin. Hindi makapaniwalang tanong ni Doña Marcela. Palagi kong pipiliin si Kara at ang mga anak namin. Tinalikuran na ni Zamir ang ina at kasamang pumasok sa loob ng bahay ang kanyang asawa at ang triplets. Pero ang bunso sa triplets na si Shane, nilingon pa ang lola nito at si Nika. Nandila pa ang bata sa dalawa na mas ikinainis ni Nika na sobrang gulo ng buhok sa bayaya sa Tita Marcela niya na umalis na sila doon. I can't believe this. Ang babaeng yun na naman ang pinili niya. Ano bang meron sa Kara na yun at siya ang paulit-ulit na pinipili ng anak ko? Napaupo si Doña Marcela. Nakaupo naman sa katapat nitong sofa si Nika. Bakit kasi hindi mo pa ipadispatcha ang babaeng yun at ang anak niya, tita? Habang nasa malayo kayo. Hindi nakasagot ang ginang. May sasabihin pa sana siya sa babae nang biglang tumayo si Nika. Babalik na lang ako, tita. Naiwan ang ginang na inis. Samantala, sa bahay nila, masayang-masaya ang triplets dahil nakakaalala na ang papa nila at buo na silang pamilya. Nagkwento pa nga si Zamir sa bunso nila na palagi niya itong napapaginipan. Bunso mo yan Napangiti na lang siya sa sinabi ni Kara. Nagtungo ito sa kusina habang kalong niya ang bunso nilang anak. Matapos makipagkwentuhan sa triplets, tinungo ni Zamir si Kara na naguhugas ng pinggan. Dahan-dahan siyang lumapit sa asawa at niyakap ito habang nakatalikod. Mahal, naguhugas ako. Ang tagal kong nawala. Kailangan kong bumawi sa'yo. Anya habang nakatingin sa mata ng asawa, tsaka dinampian ng halikang labi nito. Napangiti si Kara
Matapos siyang halikan na tila nabitin, kaya ito na mismong humalik sa kanya. Tinugon na naman iyon ni Zamir, ngunit bago pa kung saan mauwi ang halikan nila, mahina siya nitong itinulak. Puntahan mo na muna ang mga anak natin, mamaya ka na bumawi sa akin. Tila may pakahulugan ng sinabi nito, pero bago tuluyang iwan si Kara, muli pang hinagkan ni Zamir ang labi ng asawa, ngunit saglit lamang. Sa mansyon naman ay halos basagin ni Doña Marcela ang lahat ng gamit. Muli na naman kasi siyang hindi pinili ng anak niya. Namimiss niya na ang kanyang uniko iho na palaging sumusunod noon sa kanya. Ngunit mula nang makilala nito ang hampas lupang si Kara at umibig sa babae, doon siya nito sinimulang suwayin. Takot na takot naman ang mga katulong at tauhan sa Donya. Walang gustong magsalita at lumapit at hinayaan na lamang nilang ginang na nagwawala. Kinagabihan, naghahapunan silang pamilya. Papa, paborito mo po to. Inilagay ni Shane ang pakpak ng manok sa pinggan ng kanyang papa. Tapos na silang magdasal. Salamat bunso. Pasasalamat ni Zamir. Ngiting-ngiti ang bata. Kakain na sana sila, pero bigla silang natigilan sa tanong ni Shane. Papa, hindi na po ba magbabago si Lola? Hindi na po siya babait? Napatingin si Zamir kay Kara. Ito ang sumagot sa tanong ng anak nila. Hindi namin alam ng papa mo, anak, kung kailan niya tayo matatanggap. Malay mo, isang araw, bigla na lang siyang bumait sa atin. Okay po, Mama. Matapos kumain, gusto sana ng triplets na sila na ang magligpit, pero sinabi niya na Zamir at Kara na sila na ang bahala. Alam mo, mahal, umaasa pa rin ako na babait ang mami mo. Sabi ni Kara habang nagpupunas ng mesa. Tumingin si Zamir sa asawa. Hawak niya ang mga pinggan na kanilang pinagkainan. Umaasa rin ako, mahal, pero mukhang malabo. Sagot niya, tsaka dinala ang mga iyon sa lababo at siya nang naghugas. Kanina kasi si Kara ang naghugas, kaya gusto niyang makapagpahinga ang asawa. Nagpunas ng kamay si Zamir gamit ang malinis na tuwalya matapos maghugas. Papa, pwede po bang tumabi ulit kami sa inyo ni Mama? Nadatnan niya ang triplets, nasa kwarto nila ni Kara. Nakapaglinis na ang tatlo at nasa tabi na ng kanilang ina. Kaya may magagawa pa ba siya? May magagawa pa ba ako, nasa tabi na kayo ng mama ninyo? Bago tumabi sa mga ito, naglinis muna ng katawan si Zamir. Paglabas niya ng banyo, tulog na ang triplets sa tabi ng kanyang asawa. Napailing na lang siya, tsaka tumabi sa mga ito. Ang saya-saya ko talaga, mahal, na kasama ka na ulit namin. Masayang sabi ni Kara. Napangiti si Zamir. Maingat siyang gumalaw para mahalikan ng noon ng pinakamamahal niyang asawa. Okay lang na mahirapan ako, basta kayo ng mga bata ang kasama ko. Labi nito ang sunod niyang hinalikan, ngunit saglit lamang. Pagkatapos, natulog na silang dalawa. Parehong may ngiti sa labi dahil buo na ang kanilang pamilya. Ilang araw ang lumipas, natatawa si Doña Marcela habang pinagmamasdan ng picture ng anak kung saan nagtatrabaho na naman ito bilang isang simpleng tao. At ang bago nitong trabaho ay bilang isang mekaniko. Mas pinipili talaga nito ang ganong buhay kaysang maging CEO sa kanilang kumpanya. Napailing ang ginang. Binaba ang larawan nang biglang pumasok ang kapatid ng kanyang asawa. Marcela, bati nito sa kanya. May nakakalokong ngiti sa labi. Narinig mo naman siguro na nagrereklamo na ang board members at ilang investors dahil sa nakaraang mga buwan at halos wala ka, di ba? Dahil ang inaasikaso mo ay ang pamangkin ko. Pero nung nangyari, iniwan ka pa rin ang pamangkin ko para sa simpleng buhay. Gusto nila na ako nang maging bagong CEO ng kumpanya. Napatayo si Marcela. Bakit ikaw, Rodolfo? Ikaw ba ang asawa ng dating CEO? Hindi ba't hindi nga ikaw ang pinili noon dahil hindi mo kaya? Tapos ngayon gusto mo na ikaw ang mamuno? Natatawa na tanong nito sa kanya. Alam kong dati hindi ako handa, pero ngayon handa na ako. At ang board, halos nagmamadali na dahil kailangan na ng kumpanya ng matatag na pamumuno. Tsaka ito natatawang umalis sa opisina. Napahilot siya sa kanyang sentido. Dumagdag pa talaga sa problema niyang kapatid ng namatay niyang asawa na tinatakot pa siya. Samantala si Zamir, kauuwi lang galing sa kanyang pinagtatrabahuhan. May dala siyang pasalubong para sa mga anak niya. Thank you po, Papa. Pinagsaluhan ng triplets ang dala niyang donuts.
Siya naman ay lumapit sa asawa at humalik sa pisngi habang masaya nilang pinagmamasdan ng mga bata. Mukhang sumuko na ang mami mo. Hindi niya na tayo ginugulo. Alam niya kasing hindi siya mananalo eh. Sabi niya pa sa asawa. Masaya silang naglalambingan nang may tumawag sa labas ng bahay. Lumabas si Zamir. Kaya napalabas na rin si Kara. Speaking of devil, nandoon ang mami nito at dala ang isa sa magarang sasakyan. But this time, hindi nakasama si Nika. Hindi siya tiningnan ng ginang. Nakatuon lang ang atensyon nito sa kanyang asawa. Anak, please. Umuwi ka na. Kailangan ka ng kumpanya na iniwan ng daddy mo. Papa, sino pong... Napatingin si Zeki sa lola. Napatago tuloy ang bata sa likod ng kanyang papa. Habang ang bunso naman na si Shane, nasa likod ni Kara. Ma'am, kailan niyo ba maiintindihan na hindi na ako babalik sa inyo hanggat hindi niyo tinatanggap si Kara at ang mga anak namin? Nauubusan ng pasensya na sabi ni Zamir, kaya inawat ni Kara ang asawa. Ma'am, umalis na lang po kayo. Natatakot na po ang mga anak namin sa inyo. Kaya naiwan si Doña Marcela sa labas ng bahay. Wala na si Nika. Pagkatapos nitong magpaalam, sinabing babalik ito pero hindi na bumalik pa. Kung kaya wala na siyang katulong. Walang choice ang Doña kundi ang umalis na lamang. Wala pa ring anak na kasama. Lumipas sa mga araw at mas lalong tumitindi ang kagustuhan ng board members na mapaalis si Marcela bilang CEO. Hindi na alam ng Doña ang gagawin niya. Kung kaya napag-isip-isip niya na kailangan niya na sigurong tanggapin ng mag-ina para bumalik ang anak niya at ang kanyang makatulong. Nang sa ganon, hindi tuluyang mawala sa kanila ang pagiging CEO. Nakita na lang ni Marcela ang sarili na pinagmamasdan ng kanyang mga apo na nagkukwentuhan sa labas ng bahay ng mga ito hanggang sa bumaba siya ng sasakyan at nilapitan ng triplets. Ma? Bago pa makasigaw ang bunso ay nagsalita siya. Hindi ko kayo sasaktan. Sabi ni Doña Marcela sa tatlong bata. Ngunit tila ba hindi kumbinsido ang mga ito sa kanya. Kaya inabutan niya ang 3 ng donut. Nalaman niya kasing iyon ang binibili ng papa ng mga ito bago umuwi. Wow, donuts! Pero baka may lason po yan eh. Sabi ng apo niyang si Shane at hindi tinanggap ang ibinibigay niya sa mga ito nang biglang lumabas si Kara. Agad nitong itinago ang 3 bata sa likuran. Ano pong balak niyo, ma'am? Kukunin niyo na naman ang mga anak ko? Tanong nito sa kanya. Para kay Marcela, iyon ang unang beses nakakausapin niya ng maayos ang asawa ng anak niya. Pakisabi sa anak ko na sa mansyon na kayo tumira. Kayo ng mga bata doon na kayo. Pangako, hindi ko nasasaktan ang mga apo ko. Sige po, sasabihin ko. Sabi ni Kara sa kanya. Tsaka nito niyaya ang kanyang mga apo na pumasok sa loob ng bahay. Hiling lang ni Doña Marcela, pumayag ang anak niya. Kailangan ko silang tanggapin kahit ayoko. Hindi pwedeng bumagsak ang kumpanya o maging CEO si Rodolfo kapag hindi bumalik ang anak ko. Sabi ng isip ni Doña Marcela at pagbalik sa sasakyan, inutusan niyang driver na umalis na sila doon. Hindi ako tanga para pumayag sa gusto niya, mahal. Hindi ako naniniwala. Gusto niya lang na makontrol niya tayo. Sabi ni Zamir kay Kara. Tulog na ang mga bata kaya sa may sala sila nag-uusap. Pero mahal, hanggat hindi ko nakikita na tanggap niya talaga kayo, hindi ako papayag sa gusto niya. Ayokong maltratuhin niya na naman ang mga anak natin. Hindi na sumagot pa si Kara sa kanya. Kaya inaya na ito ni Zamir na sa kwarto na sila at tumabi na sa kanilang mga anak. Kinabukasan, nandoon na naman si Doña Marcela at ang anak na si Zamir ang pakay nito. Nagpabalik-balik ito doon ng ilang araw pero paulit-ulit lang itong itinataboy ng kanyang anak. Anak, ayoko lang mapunta sa Tito Rodolfo mo ang pamumuno ng kumpanya. Alam mo kung anong pwede niyang gawin. Mas malaki ang kumpanya natin dito sa Pilipinas kaysa sa US. Siguradong ayaw ng daddy mo na mabigo ang lolo mo. Sa kanya ibinili ng kumpanya. Hindi na alam ng Donya ang gagawing paliwanag sa anak dahil ayaw pa ring maniwala ni Zamir. Hanggang sa biglang nawalan ng malay si Marcela. Mabuti na lang at nasalo ito ng isa sa mga tauhan. Kahit nagalit si Zamir sa kanyang mami, nakaramdam pa rin siya ng pag-aalala dito. Kinuha niya ito sa tauhan at dinala sa loob ng kanilang bahay. Maging sinakarat ang triplets, nag-aalala para sa kanilang mother-in-law at lola. Nagpatawag naman si Zamir ng doktor sa tauhan ng kanyang mami.
because of too much stress. Yun ang sabi ng doktor habang nasa may sala sila Zamir at Kara. Ang triplets naman, pinagmamasdan ng lola nila na nawalan ng malay. Ang bait din pala ni Lola kapag tulog, pero sabi ni Papa, baka nagpapanggap lang siya. Sabi ni Shane sa dalawa nitong kuya, hanggang sa unti-unting nagmulat ng mga mata ang matanda. Kaya biglang natakot ang tatlong bata, natatakbo na sana pero nahawakan ng Donya si Shane. Lola, bakit po? Natatakot na sabi ng bata. Nagulat si Shane nang haplusin ng lola niya ang mukha niya. Nagkatinginan ng dalawa nitong kuya. Mapapatawad niyo pa ba si Lola? Nagulat sila nang makita itong umiiyak. Hala, umiiyak si Lola, baka peke. Ani Zane, tumingin si Donya Marcela sa dalawang apo. Hindi, gusto kong ayusin ang pamilya natin. Hindi na kayo sasaktan ni Lola. Ma'am, bakit niyo hawak ang anak ko? Si Zamir nakapapasok lamang. Nakita niyang pagtulo ng luha mula sa mata ng kanyang mami. Napaginipan ko ang daddy mo. Gusto niyang magbago na ako. Hindi na ako gagawa pa ng ikasasakit ninyo. Nagkatinginan sina Kara at Zamir. Kung gusto mo, luluhod ako sa harapan mo, anak. Lumuluhang sabi ng Donya. Akmang luluhod na sana pero agad itong pinigilan ni Kara. Alam niyang malaki ang kasalanan nito sa kanila, ngunit hindi niya makakaya na makita itong ganoon. Kung gusto mo lalayo ako, basta bumalik ka lang sa kumpanya at ikaw ang maging CEO. Kung doon ka magiging komportable, huwag mo lang hahayaan ng tito mo. Tumingin si Kara kay Zamir. Mahal. Nagsisisi na ba talaga kayo, Mami? Kailangan ka ng kumpanya at ako aalis na ako. Lalayo na ako sa inyo. Hindi niyo na po ba talaga kami sasaktan, Lola? Tanong ng panganay niya sa lola nito. Iling ang naging tugon nito sa apo, tsaka niyakap ang tatlo. Kung ganun, bumawi kayo sa amin, Mami. Lalo na sa mga apo ninyo at sa asawa ko. Napangiti si Kara nang makitang yumakap na kaagad ang ginang sa kanyang asawa. Masaya siyang makita na okay ng mag-ina. Nakapag-isip-isip na ang Donya at pinagsisisihan ng mga nagawa nitong kasalanan. Ngayon, tara na roon sa mansyon. May mga kasama na ako ngayon. Simula ngayon, Mami na ang itatawag mo sa akin, ihat hindi na Mama. Tumingin si Kara sa asawa niya. Pareho silang napangiti. Sabay-sabay silang lumabas ng kwarto. Isa na silang nagkakaintindihang pamilya at wala nang inang kontrabida sa buhay ng anak. Gulat na gulat ang lahat nang dumating sa kumpanya si Zamir at Chavez. Gusto niyo raw na si Uncle Rodolfo ang maging bagong CEO ng kumpanya? Diretsong tanong niya habang nasa tabi niya ang kanyang mami. Iho, ilang buwan na kasi. Kaya gusto niyo siyang palitan kahit na napatunayan niya naman ang sarili niya matapos mawala ni Daddy. Hindi na pinatapos ni Zamir ang isa sa mga board member. Pero Iho, kung babalik ay wala namang magiging problema. Alam namin na mas may alam ka kay Marcela dahil bago ka mamuhay ng simple ay maraming naituro ang ama mong si Arthur. Napangiti si Zamir sa kanyang narinig, tsaka napatingin sa Tito Rodolfo niya na halatang inis na inis. Kaya bigla itong napawalk out, tila ba natanggap agad na wala itong alam sa kanya. Welcome back, Iho. Ilang taon ka na rin nawala sa kumpanyang to. Asahan po ninyo na magiging maayos ang aking pamumuno sa kumpanyang iniwan ng daddy ko. Nagkatinginan ng mga ito, satisfied sa nakuhang sagot mula sa kanya. At dahil doon, natapos agad ang meeting. Pag-alis ng mga tao, doon lang nawala ang kabang kanina pa itinatago ni Zamir. Ang tagal din kasi niyang nawala sa mundong yun, kaya nakakapanibago sa kanyang pagbabalik. I'm so proud of you, son. At alam kong ganun din ang daddy mo. Tara na, puntahan na natin ang manugang at mga apo ko. Kasama ang mami, tinungo nila ni Zamir ang labi ng kumpanya kung saan naghihintay ang mag-iina. Kumusta? Gusto talaga niyang isama doon ng mag-ina niya. Ngunit ayaw pumayag ng kanyang asawa, kaya hindi niya na ito pinilit. Nakuha agad ng asawa mo ang respeto ng board at investors. Natuwa naman si Kara sa kanyang narinig. Mabuti kung ganun. Akala niya kasi makakatikim ng mga salita ang asawa niya sa biglang pagbabalik nito. Naunang maglakad ang mag-aama habang silang dalawa ni Donya ang sabay. Iha, patawad talaga sa mga nagawa ko. Labis na sakit ang naging dulot noon sa iyo at sa apo ko.
Ang mahalaga po, bumabawi na kayo at masaya po kung mabuti na kayong ina at lola. Ngayon alam ko na, Iha, kung bakit mahal na mahal ka ng anak ko. Dahil napakabuti ng puso mo. Naluluhang sabi ng ginang sa kanya. Pero ngumiti lang si Kara at sinabing bilisan na nila dahil malayo na sila sa mag-aama. Sa isang simpleng restaurant sila nagdiretso para doon kumain ng lunch. Lola, masarap naman po ang mga pagkain. Simple lang at hindi po pang-rich. Nagkatinginan tuloy si Kara at Zamir. Yun ang unang beses na kumain si Doña Marcela sa isang simpleng resto. Kaya pansin na pansin ni Kara na natatawa ang asawa niya dahil sa mami nito. Pero todo support dito ang mga apo. Paglabas ng resto, matapos nilang kumain, may sumalubong sa kanila ang mga bata. Pero nagulat na lang si Kara at Zamir nang magbigay ng pera ang mami nito sa mga bata. Maging ang triplets, gulat na gulat dahil hindi basta barya ang ibinigay nito, kundi libo. Hindi ko naman iyon maidadala sa langit. Dahilan nito, tunay ngang nawala na ang pagiging matapobre. Pag-uwi sa mansyon, nagbihis na muna ang mag-aama ni Kara habang siya'y naiwan sa mami ni Zamir. Sabi niya mamaya na siya magbibihis, kaya nakakwentuhan niya ang ina ng kanyang asawa. Sa totoo lang, hindi ko deserve na patawarin niyo at tanggapin. Tumingin ito sa kanya, tsaka hinawakan ng kamay niya. Nakatingin lang si Kara sa ina ng kanyang asawa. Hindi kita matanggap noon. Isa ka lang simpleng empleyado sa kumpanya namin na napaibig ang anak ko. Ni magulang wala ka. Pero simula nang makilala ka niya, nawala na ang masunurin naming anak. Hindi ikaw ang pinangarap kong babae para sa unico iho ko. At sinika ang gusto ko. Kaya hindi kami makapaniwala ng asawa ko na nagawa kanyang pakasalan kahit wala kami. Kaya kinaya namin siyang tiisin hanggat hindi siya sumusuko at bumabalik sa amin. Ngunit ikaw at ang mga anak mo ang paulit-ulit niyang pinipili. Kaya patawarin mo ako sa ginawa ko. Akmang luluhod pa ito sa kanya, pero pinigilan ni Kara ang ina ng kanyang asawa. Huwag po kayong luluhod. Anya tsaka sila nagyakapan. Nakita niya naman ang asawa niya na pababa ng hagdan at masaya sa nakikita. Ang mga apo ko, tanong nito sa anak nang makalapit sa kanila si Zamir. Nasa kwarto ko, mama. Kaagad tuloy silang iniwan ng mami nito para puntahan ng triplets. Hindi pa rin ako makapaniwala na tanggap na kayo ni mami. Bakit? Gusto mo bang? Mahal naman. Ang tanging gusto ko lang ngayon, masundan na ang triplets. Pwede naman na, di ba? Napailing na lang si Kara sa narinig. Maya-maya pa, bumaba ang maglolola. Magbi-birthday na pala ang mga apo ko. Gusto ko ng ingranding selebrasyon para sa kanila. Ang donyang noon ay hindi kinikilala ang mga apo, ito na ngayon ang unang na-excite para sa nalalapit na kaarawan ng mga ito. At ikaw, Iha, gusto kong ipakilala ka bilang asawa ng aking nag-iisang anak. Kung yan po ang gusto nyo, yun na lamang ang tanging nasabi ni Kara. Tingin niya naman, hindi ito mapipigilan pa sa nais mangyari at sinang-ayunan na rin ito ng kanyang asawa. At yun rin naman ang matagal niyang gusto, ang kilalanin siya bilang asawa ni Zamir. Akala niya nga sa panaginip lang mangyayari, kaya masayang-masaya si Kara na nangyari ng matagal niyang hiling. Proud nga na ipinakilala sila Kara ng mami ng asawa niya sa mga bisita sa engranding birthday party ng triplets. Buong pagtanggap ang kanilang nadama. Thank you so much po, ma. Anya sa ginang nang makauwi sila mula sa party. Ginanap kasi iyon sa isang hotel. Wala kang dapat ipagpasalamat, Iha. Dahil iyon ang matagal na naming dapat na ginawa ng aking asawa. At bago mawala ang asawa ko, sinabi niyang makipag-ayos na ako sa anak namin. Ngunit hindi ko siya sinunod. Ma, tama na. Mauungkat na naman eh. Pagputol niya sa kung anong sasabihin nito, kaya tumigil na ang ginang. Ang triplets naman, full of energy pa rin kahit medyo nakakapagod ang naging party. Papa, yung wish po namin ha. Halos sabay-sabay na sabi ng tatlo. Nagkatinginan silang dalawa ni Zamir. Napailing na lang siya dahil alam niya agad ang ibig sabihin ng tingin yun. Sa kanila lang sinabi ng triplets ang wish nila. Gusto daw ng tatlo na magkaroon na ng kapatid. Inaasikaso muna ni Kara ang triplets at sinisiguradong okay ang tatlo bago niya iniwan ng mga ito para sa sarili naman ng asikasuhin. Ngunit pagkapasok niya sa loob ng silid nilang mag-asawa, may nagsandal sa kanya sa nakasaradong pinto. Walang iba kundi ang kanyang asawa.
Kita niya ang pananabik sa mga mata nito. May sasabihin pa sana si Kara, ngunit mabilis na sinakop ng labi nito ang kanyang labi. Kaya napapikit lang siya at ikinawit ang mga braso sa leeg nito. Umabot ang halikan nilang dalawa hanggang sa kama. At nang gabing yon, buong pusong isinuko ni Kara ang kanyang sarili kay Zamir. Kaya kinabukasan, nananakit ang katawan niya at hindi siya makalabas ng silid. Papa, may sakit po ba si Mama? Alalang tanong ni Shane kay Kara, puno ng pag-aalala ang boses ng bunso niya. Wala anak, sagot niya para hindi na mag-isip pa ng kung ano ang bata. Samantalang dalawa pang anak nila ni Zamir, niyaya ang bunso nilang kapatid na lumabas muna, kaya naiwan silang mag-asawa. Magiging masaya na sila dahil masusundan na sila. Kinurot lang ni Kara si Zamir, pero hilig talaga nito ang asarin siya. Pinaglilihian mo na kaagad ako? Natatawa nitong tanong, kaya hindi niya napinansin ang lalaki upang makapag-focus sa pagkain. Ngunit hindi nagkamali ang kanyang asawa. Sa wakas, nasundan ng triplets. Wala tuloy pagsidlan ang saya sa mansyon, lalo na ang Mami Marcela na ingat sa kanya. Hanggang sa isinilang niyang bagong bunso na mga Chavez. Lalaki ito, kaya medyo malungkot ang bunso nila na Zamir. Kaya nga nag-request ito sa kanila na isa pa daw. Tuwang-tuwa naman ang papa nito at pumayag. Mabuti na nga lang na nandoon ang mga anak nila. Kung hindi ay baka nabato na ni Kara ang asawa. 20 years later, 5 na ang mga anak nila ni Zamir. Ang triplets na sina Zeke, Zane at Shane, sumunod si Sean at ang bunso nilang mag-asawa na si Celine. 26-20-16 ang edad ng mga anak nila at ang triplets na ang katulong ng asawa niya sa kumpanya. Kamusta ang mag-aama ko? Tanong niya isang gabi sa living room matapos nilang kumain. We're alright ma, sagot ng panganay na si Zeke na sinang-ayunan ng sumunod dito na si Zane. Okay lang po kami mama, sabi ni Shane. Kahit na matatanda na, hindi nawawala ang paggalang ng mga anak ni Kara sa kanya, maging sa kanyang asawa. Maya-maya pa, bumaba na si Sean at si Lynn. Tapos na kasing magawa ang assignment. Tumabi ang dalawa pang anak ni Kara sa kanya at pinagmasdan nila ang ate at mga kuya na abala tsaka lilipat ng tingin sa kanilang papa. Tapos na kayo? Tanong niya. Gustong-gusto niyang sabay-sabay silang natutulog. Pero syempre, nauuna si Mama Marcela dahil matanda na ito. Kaya habang paakyat, sabay-sabay sila. Good night ma. Humalik muna sa pisngi ni Kara ang mga anak nila ni Zamir bago nagtungo sa kanika nilang mga silid. Pero syempre, nag-kiss din ang mga ito sa kanilang papa. Pagdating sa kanilang kwarto, nahiga agad sila. Parang kailan lang ang dami nating pinagdaanan. Pero tingnan mo ngayon, masaya tayo bilang isang pamilya at malalaki na ang mga anak natin. It's because we deserve this happiness. Paano kung one day, makalimutan ulit kita, kayo na mga bata? Natatawang tanong nito sa kanya. Pinalo ni Kara ang dibdib ng asawa. Mahal syempre, tumatanda na tayo diba? Magiging makakalimutin, magkakasakit. Then ipapaalala ko sa lahat kung sino ko sa'yo at mga anak natin. Matulog na nga lang tayo, sabi niya sa asawa. Sumunod naman ito. Napangiti na lang si Kara. Alam niya kasing hindi na sila magkakahiwa-hiwalay pa. Dahil ang biyanan niya dati na ayaw sa kanya, ay matagal na siyang tinanggap. Kaya habang buhay, mananatiling masaya at buo ang kanilang pamilya.